Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoong Sus. Praise God sa araw na ito. Kumusta na po kayong lahat dyan? Isang mapagpalang araw po ng linggo. Nais ko pong hilingin sa inyo na samahan nyo akong muli sa konting oras na ibabahagi ko sa inyo. Sa araw na ito. Praise God. Sa hindi po pagtatagal, nais ko pong mag-umpisa muna tayo sa isang panalangin. Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Panginoong Isus, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. We invite your presence, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Basbasan mo po ang iyong tagapagsalita. Basbasan mo rin po ang tagapakinig ng iyong salita. Panginoon, send your angels, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga nanonood sa araw na ito. Pakaingatan niyo po sila, Panginoon, ang aming buong pamilya, aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, I pray na bigyan mo rin po ng understanding ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyong mga salita. Touch our heart, their heart, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lord Jesus, sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan, naniniwala po kami, O Diyos, na nandyan ka at patuloy na nag-iingat sa amin. Muli, Panginoon, pinapaubaya ko po sa iyo ang konting oras na aming pagsasaluhan sa araw na ito. Lord God, nabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa iyo pong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. So let us open our Bible in the book of Job. Praise God. Basahin ko po sa inyo. Job chapter 1 verse 22. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan na ang anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila nga'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari, nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at ipinagbanal nila, at bumangong maaga sa kinaumagahan, at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala, at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot pa rito sa lupa at sa pagpamamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba na walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako?
Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat ng niyang tinatangkilik, at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. At nangyari, isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala o kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Verse 17, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga kabataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata. At sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay nagkasala si Job. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job. Ni inari mang mangmang ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Napakaganda po ng buhay ni Job, na kahit anong hirap ang pinagdaanan niya, hindi siya sumuko. So ang title po ng mensahe natin sa araw na ito ay pinagmagatan ko pong ang hamon ng buhay. So nakita po natin kung gaano ang dinanas ni Job, kung gaanong hirap ang dinanas niya. Na although binigyan siya ng kayamanan ng Panginoong Diyos sa mga hayop, sa mga ari-arian, dinanas niya pa rin ang hirap na katulad na nararanasan ng ilan sa atin or ng bawat isa sa atin. Pero sabi nga ng Biblia, sabi ng Panginoong Diyos, si Job ay naging matuwid sa kanyang paningin. Nakita natin kung paano siya sinubukan ng kaaway. Nakita natin kung paano siya pinahirapan. Yung kanyang mga alagang hayop nangamatay, at maging ang kanyang mga anak ay nangamatay. Kaya nga sinabi ni Job na nung nabalitaan niya ang lahat ng mga pangyayaring yun, hinapak niya yung kanyang robe. At sinabi niya na hubad akong dumating sa mundong ito.
Hubad akong babalik sa aking pinaroro, sa aking pinanggalingan. No? Mga kapatid, mga manonood, mga kaibigan, nakita po natin na ang nangyari kay Job ay hindi po lingid sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Na kahit si Satanas ay humihingi ng permiso. Ano po? Humingi siya ng permiso sa Diyos na pahirapan si Job. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag mo lang pagbubuhatan ng kamay si Job. Sige, subukan mo. Dahil alam ng Panginoong Diyos ang kakayahan, ang pananampalataya ni Job. Hamon kay Job ang nangyaring yun. Hamon sa kanyang pananampalataya, hamon sa kanyang paniniwala sa Diyos, hamon sa kanyang buhay, kung gaano siya katatag, kung gaano siya kalaki ang pangunawa, pasensya sa nangyari sa kanyang buhay. Kung itutuloy po natin ang talata na yun sa mga susunod pa na maging mismong ang kanyang asawa ay inuudyukan siyang itakwil ang Panginoong Diyos. Sinasabihan siya na itakwil mo na ang Diyos mong pinaglilingkuran. Subalit hindi po yan ginawa ni Job. Praise God. So ano pong application yan sa buhay natin sa kasalukuyan? Mga kapatid, mga manonood, mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan, ang nangyayari po sa iyo sa mga oras na ito ay hindi po lingid sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Bagaman ito ay kanyang ipinapahintulot sa bawat isa sa atin na mangyari, may kanya-kanya po tayong mga sirkumstansya sa ating buhay. Pero hindi po ibig sabihin na ikaw ay kinalimutan na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi po siya Diyos na nagpapabaya. Siya po ay tapat. Hindi po siya nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay mananatili hanggang sa kasalukuyan. Ano po? He will never leave us nor forsake us. He is the same yesterday, today, and forever. Tandaan po natin yan. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Ano po? Praise God. Hallelujah. Makuhanan po natin ng aral ang pangyayaring ito sa buhay ni Job. Hindi po siya nag-give up. Hindi po siya nag-alinlangan sa kanyang ginagawa na magpatuloy sa kanyang ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa Diyos na alam niyang ang lahat ng ito ay may dahilan. At alam niyo po ang after ng mga pagsubok na dumating kay Job, no? Namatay yung kanyang mga anak, subalit binigyan muli siya ng Panginoong Diyos ng higit pa, no, sa kagandahan ng mga naging anak niya nung una. Binigyan, pinagpala muli siya ng maraming mga ari-arian. Praise God. Kaya nga, ano po ang makikita natin sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay? Sa kabila po ng pagsubok na inyong nararanasan sa mga oras na ito, may tagumpay na naghihintay sa buhay natin. Hindi po lahat ng pinagdadaanan natin ay habang buhay na ganyan. Sa lahat po ng ating pinagdadaan ng hirap, laging may tagumpay na nag-aabang mula sa Diyos. Ano po? Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, be strong sa ating Panginoon. Patuloy tayong tumawag sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Purihin natin siya. Sambahin natin siya dahil siya po ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Ng lahat ng bagay na ating natatamasa. Ano po? Hallelujah, Jesus. The highest praise. Sabihin natin sa Panginoon, Hallelujah. Ang mataas na pagpupuri sa ating Panginoon.
Yes, may hangganan ng lahat. Yes, tandaan po natin that our Lord Jesus Christ, He is the author and the finisher of our faith. Pakatandaan po natin yan. Subalit, lagi po nating sa isip, ang Diyos ay nandyan. Alam niya po ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito. Ang kanyang buhay, can you imagine that? Kung babalikan natin ang kasaysayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus, dumating siya dito sa lupa. Yun. Alam niyo po ba na ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay hari ng mga hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Inalis niya ang kanyang korona, tinanggal niya ang kanyang robe, nakipamuhay sa atin bilang isang normal na tao, mga kapatid. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Binili niya ng dugo ang ating mga kasalanan, binayaran niya ng dugo. He purchased us with His own blood in Acts chapter 20, verse 28. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Tinubos niya tayo. Kaya po huwag tayong mag-alala dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. He overcome the world. Ang tanging gagawin lang po natin, i-acknowledge siya, sumunod sa kalooban ng Diyos, kilalanin siya bilang ating tagapagligtas. Amen? There is no other name under heaven. Wala nang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is our Lord. Praise God. So, I encourage everyone na huwag po tayong magtampo sa Diyos. Huwag tayong, kung may ano man ang mga pinagdadaanan nyo, huwag natin sisihin ang Panginoong Diyos. Huwag natin siyang sumbatan sa mga nangyayari. Huwag nating isipin na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi ka niya mahal. Huwag mong isipin na hindi ka niya nakikita. Praise God. Sa pagtatapos po ng mensaheng ito, nais ko pong iparinig sa inyo ang awiting magbibigay sa atin ng inspirasyon ng ating Panginoong Hesus ay tunay na nagmamahal sa atin. Praise God. Hallelujah. Pakinggan niyo po ang awiting ito sa pagtatapos ng mensahe, kunting oras na mensahe sa araw na ito. At nawa po ay muli kong nabigyan ng buhay, ang inyong pananampalataya. We pray sa ating Panginoon to increase our faith. Hilingin natin sa Diyos na lalo pang tumatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Pakinggan niyo po ang awiting ito. Praise God. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati
ang iyong mga dating. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababating. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, iiwanan ko po sa inyo ang mensaheng yan na narinig nyo sa awitin at sa buhay ni Job. Kayo na po ang magbulay-bulay sa mga oras na ito. Manalangin kayo. Alam ko pong tumagos sa inyong puso ang mensahe ng ating Panginoon. Let us worship the Lord and manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Lord, salamat po, Panginoon, for reminding us, Lord, na nandyan ka, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Panginoong Hesus,
na patuloy mo kaming iniingatan, O God. Lord Jesus, I pray sa aking po mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanonood sa mga oras na ito. Lord God, protect them. Cover them with your blood, O God. Because your blood is powerful, O God. Salamat po, Diyos, sa pangunawa na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord Jesus, once again, O God, patatagin mo kami sa aming pananampalataya. Patuloy mo kami bigyan ng courage, ano man ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Lord God Jesus, huwag mo pong ipahintulot na manghina kami sa hamon na nangyayari sa aming buhay. Naniniwala po kami na ang lahat ng ito ay may hangganan. Lord, muli, pinapaubaya po namin sa iyo ang aming sitwasyon, ang aming mga kalagayan. Lord God, tinataas namin ito sa iyong makapangyarihang pangalan. Let your will be done, O God. Hallelujah, we give you back all the glory, honor, praises in your powerful name. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you once again. At nagkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. At abangan niyo po muli ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay tayong lahat. At patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa kalagitnaan na krisis na nararanasan natin sa kasalukuyan. Thank you. God bless you all. Hallelujah. To one God be all the glory. In Jesus' name, amen. Praise the Lord.